daming nabubuto na dapat pagservisyoan muna natin, di ba? Ako ay naaalarma talaga sa mga nangyayari ngayon kasi dadalawang taon pa lang, parang di pa nga tayo nagbi-midterm election pero parang gano'n na yung atmosphere, di ba? Na parang nasa 2024 pa lang tayo, ang utak nasa 2025 na, pagpapalit na. Para sa akin ha, kung ako naman ang Pangulo, mas ang sakit nun. Na ipinaplano na yung 2024 na ako'y nakaupo at marami pa akong dapat gawin, di ba? At ang nakakalungkot pa dyan, nagsasabong-sabong na yung mga politiko natin, ang naapektuhan yung mga maralitang Pilipino. Yung dasal ni Senator Amy, nanggagaling yun sa puso. Siyempre, kahit sino man ang kapatid mo, gusto mo dyan yung pinakamabuti. At lalo na si Senator Amy, talagang binilinan ng kanilang ama na itaguyod ang pangalang Marcos. Mantakin mo, ilang taon yan na sinisira sila. Ilang taon na binantaan silang hindi makakabalik. Binago ang konstitusyon para siguraduhin wala ng Marcos na mauupo. Pero ito na yung pagkakataon, may Marcos na muli. Ang point lang naman ni Senator Amy, pagbutihin natin. Hindi dahil sa gusto natin ng kapangyarihan, kundi maibalik natin sa mga utak ng mga Pilipino na ang Marcos talagang serbisyo publiko. Dahil yun naman talaga ang gusto ni Apo Lakay. Tayo ay nababahala sa mga pangyayari hinggil dyan sa gusto nilang gawin sa pagpapalit natin ng konstitusyon. Mariin namang tinututulan ng ating pangalawang Pangulo at ng 24 na senador ang gusto ng Kongreso na paraan ng pagbabago ng konstitusyon natin. At ako naman, personal kong opinion, siguro hindi pa ito yung nararapat na panahon para baguhin natin konstitusyon. Unahin muna natin yung kalam ng sikmura ng mga kababayan natin. Pababain muna natin ang presyo ng bigas na ipinangako natin ng kampanya. At maramdaman muna ng normal at masang Pilipino na ang gobyerno ay totoong naglilingkod sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa bansang Pilipinas, mga kababayan ko, lalo na sa mga subscribers po. Magandang araw po sa inyong lahat. So yun sir, ang una po nating katanungan na yun, sir, ano po masabi nyo sa balita tungkol sa People's Initiative at may balita din na nagkakaroon daw ito ng bayaran para pumirma lang? Oo. Regarding dyan sa People's Initiative, tayo ay nababahala sa mga pangyayari hinggil dyan sa gusto nilang gawin sa pagpapalit natin ng konstitusyon. Mariin namang tinututulan ng ating pangalawang Pangulo at ng 24 na senador ang gusto ng Kongreso na paraan ng pagbabago ng konstitusyon natin. At ako naman, personal kong opinion, siguro hindi pa ito yung nararapat na panahon para baguhin natin konstitusyon. Unahin muna natin yung kalam ng sikmura ng mga kababayan natin. Pababain muna natin ang presyo ng bigas na ipinangako natin ng kampanya. At maramdaman muna ng normal at masang Pilipino na ang gobyerno ay totoong naglilingkod sa kanya. Sa tingin nyo kaya, sir, magtatagumpay po ba itong People's Initiative? Alam mo, kung titignan mo yung kasaysayan sa mga nakalipas na mga administrasyon na tinangka naman din baguhin ng konstitusyon, ni isa sa kanila lang nagtagumpay. Kasi mas mahalaga sa taong bayan ngayon sa mga oras na ito yung kalam ng kanilang sikmura, trabaho na dapat meron sila, at yung ipinangako nating 20 pesos na presyo ng bigas. Ulit-ulit tayo dyan. Siguro kung yun magagawa natin yun ng agaran, baka mapag-isip-isip pa ng mga masang Pilipino, ng mga kababayan natin, yung sinasabi yung People's Initiative na gusto nila ang gawin. Marami pang dapat na trabaho bago natin pagbuhusan ng panahon. Mantakin nyo yung binubuhos nating nilang enerhiya, binubuhos nilang pondo, di ba? At yung mga tao din na peperwisyuhin nila pag ginawa nila yung People's Initiative. Nagbabanta ang Senado na magkakaroon ng constitutional crisis. Ang COMELEC naman nagkakaugaga na sa preparasyon para sa 2025 midterm election tsaka barangay election. Tapos kailangan rin nilang pumasok yan sa People Initiative para i-verify yung mga pirma na yan. So marami mga sektor ang mga naaapektuhan hinggil nga dyan sa People's Initiative. Kaya kung ako personal, siguro dapat ihinto na muna at mag-focus muna tayo sa mga dapat nating agarang gawin, lalo na ng gobyernong ito. Ano sa masabi nyo sa paglabas ni Attorney Vic Rodriguez doon sa kahapon sa Davao? Kahapon nakakagulat no na si dating Executive Secretary ni Vic Rodriguez ay nagpakita kahapon sa Davao, pero ang ganda ng kanyang mensahe, hindi naman para pabagsakin ang administrasyon ito, kundi ipaunawa na ang konstitusyon ay huwag galawin muna sa mga panahong ito, na dapat hindi binabayaran ang mga tao may gusto na baguhin yung konstitusyon natin. At
mag-focus muna tayo sa mga dapat nating gawin kumpara sa People's Initiative na sinasabi nila. So tayo naman din again sa People's Initiative na yun, natutuwa tayo, di ba? Na dumadami na yung mga tao na nagbubukas ng kanilang saloobin hinggil dyan dahil dati parang kokonti lang. Mga normal na tao lang ang nagsasalita kaya hindi yata pinakikinggan. Siguro ngayon na lahat ay naaalarma na at malalagay ang bansa natin sa pagkakawatak-watak muli kung ipupush nila yan, sana matauhan na yung mga taong nasa likod niya na itigil na. Diba? Ako pa ulit-ulit, kung yung bigas magagawa niyong 20 pesos, baka siguro mahalin kayo ng taong bayan at higit sa lahat, baka yung People's Initiative na ginugusto ninyo, mailalatag nyo na ng maayos sa kanila. Diba? So tingin niyo kaya sir, sino kaya nasa likod ng People's Initiative na to? Kasi wala namang umaamin na. Walang aamin, hindi naman natin malalaman kung sino, pero siguro yung nasa likod nyo napakayaman, diba? Kasi ang paratang ng mga senador ay nagbabayaran. At ang gusto nila, talagang mawala na sa picture ang Senado, nakakatakot yun. Diba? Wala na tayong check and balance doon. Pangatlo, yung mga ipinapangakong ayuda daw, pero parang bukas yata, magkakaroon ng hearing yata si Senator Aimee sa Senado at babalatan daw niya yung mga yan, yung mga sinasabing ipinangakong ayuda para pumirma ka lang. Nakakaawa, kung totoo man yun, nakakaawa na yan ay mailabas na merong tao na nasa likod ng pagpapapirma pero pinapalitan lang pala ng salapi. Yung mga tao gusto nila lang syempre maitawid yung gutom nila, yung pangangailangan pang araw-araw, kaya pumirma sila. Hindi nila alam ang consequences ng gagawin nilang pagpirma. Kaya nakakalungkot. At sana nga mabalatan ni Senator Aimee bukas doon sa hearing sa Senado yung issue na yan, yung People's Initiative. Kasi ako talaga, ang sinasabi ko nga dyan, ang People's Initiative dapat nagmumula sa taong bayan. Diba? Mantakin nyo na lang ha, ito common na lang ha, yung Xerox or yung printed paper na pinapipirmahan nila, magkano ngayon ang printing ng papel? At kung ilang libo yung pinapipirmahan nila, kahit naman sinong ordinaryong mamamayan na gustong-gusto man niyang palitan ng Constitution at walang makain yung pamilya niya, gagastos pa ba siya para lang doon sa papel na yun? Yun na lang, simple na lang, doon na lang tayo. At sa tingin ko, kung yung pinanggastos doon, ipinambili na lang niya ng pagkain, nakakain pa yung buong pamilya niya, di ba? Very practical tayo. Yun yung mga common lang na question na dapat tinatanong mo, di ba? Paano at saan nagbumula yung mga papel na yun? At bakit biglang may pumapasok na mga pangakong ayuda? Kung totoo naman talagang normal lang ng tao may gusto, saan siya makakakuha ng ayuda galing DSWD? Na ipinapangako daw. Allegedly, ha? Di ko naman dinadragan DSWD, pero allegedly, at sinabi ng DSWD, saan kinalaman dyan, di ba? Pangako ng Dolly, yung tupad, ipinapangako. Saan ba nanggagaling yung mga yun? Yun lang naman katanungan na sana masagot nila yung nagre-raise ng People's Initiative na yan. Sir, nagkaroon ng manifesto yung mga 24 senators nagsundo-sundo ng magpirma para kontrahin itong People's Initiative ng kasi kung susumahin natin yung gusto sa People's Initiative, ang gusto nila mag-joint voting. Yung pagkakaintindi ko, joint voting ang Senate at ang Congress. I think ang Congress, mas 300 plus sila ngayon. Ang Senate 24. Kahit umupos yung 24 laban doon sa 300, bago na sabihin na nga natin ang bumoto lang 150 na lang doon sa 300, talo pa rin yung 24. And yet the Senate binoto yan nationwide. Diba? Ginagalang natin ang mandato ng Kongreso, pero district lang sila. Pero yung Senado, binoto yung Luzon, Visayas, Mindanao with OFWs pa sa overseas. Ilang milyon ang kailangan nila mag-gain na boto para makaupo dyan. Kumbaga, yung 24 na yan, representante yan ng Luzon, Visayas, Mindanao at lahat ng Pilipino. Sa Kongreso, sila, representante lang ng distrito nila. For example, meron ka lang 5,000 constituents at nanalo ko sa 5,000. Yun, pagsisingkuran mo. Pero hindi mo na sakop yung kabilang distrito na may 25 milyon o 25 katao, di ba, 1,000 katao. Yun yung point lang naman na nire-raise din ng Senate. Hindi naman nila dine-degrade o equal branch yan. Pero di ba kung susumahin mo, ang Senate, 24, sila 300. Yung sinasakupan nila per distrito lang, unlike the party list na all over the Philippines. Pero ang Senado, lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng Pilipino kailangan ng paglingkuran, di ba? Yun lang naman din, syempre, hindi natin mawawala sa kanilang agam-agam
At karamihan ng mga senador, abogado. So alam nila yung pwedeng mangyari kung ipupush talaga yan. Ang kinakatakutan natin dyan, dati, ang issue, ang Senado at ang Office of the President na nagkakaroon ng banggaan na sinasabi na magkakaroon ng constitutional crisis, umapagit na ang Korte Suprema. Pero ngayon, iba. Both the legislative branch ng gobyerno natin, nag-aaway sila. Pero ang pinaka-ending pa rin po niya, at ako'y nakikiusap, kung sakaling dumating tayo sa punto na yun, ang Korte Suprema. Galangin natin ang Korte kung ano maging desisyon nila kasi kung hindi natin gagalangin yan, wala na talagang institusyon na pwedeng sandalan. Ako, mataas ang pagtingin ko sa Korte Suprema, lalo sa mga hukom dyan, mga justices natin dyan sa Supreme Court, diba? Sila naman lahat itong mag-interpret kung labag ba ito ayon sa batas. Pero batay sa nabasa ko kanina, yung COMELEC yata parang umaatras ngayon, hinggil dyan sa People's Initiative, verification yata, inaatras nila. Hindi ko alam kung anong rason ni George Garcia, pero ang point yata niya parang gahol na naman sa oras, 'di ba? Parang gagahol na naman sila. So, yung pinaplano yatang referendum, 'di ba? Nitong July, hindi yata 'yun akma. Na nagpe-prepare sila para sa 2025 midterm election. Kung itutuloy ang 2025 midterm, 'di ba? Nga po sir, no, kasi na-interview namin nakaraan si Senator Bongo, sabi nga niya, ayun nga po, naging voting jointly, parang mangyayari buburahin yung Senado. Yun naman talaga siguro yung isa sa mga point, di ba? Bakit mo kailangan tanggalin yung ganong point na yung Senate mawawala? Kung pwede naman, nandyan naman sila, separate kayo magbotohan, di ba? Anong rason? Sila lang makakasagot. Lahat tayo nasa alapaap tayo ngayon ng question mark. Ano ba talaga ang plano? Di ba? Ang daming nagugutom. Ako, yun talaga yung point ko Ang daming nagugutom na dapat pagservisyoan muna natin, di ba? Lalo na ako at yung mga kasamahan ko din na talagang ipinush na manalo tong tambalang to, tong administrasyon to. Kami ngayon ay nahihiya doon sa mga taong nagtatanong sa amin, ano na ba ang plano para sa amin, di ba? Kaya ako ay naaalarma talaga sa mga nangyayari ngayon kasi 2 taon pa lang, parang di pa nga tayo nagbi-midterm election pero parang gano'n na yung atmosphere, di ba? Na parang nasa 2024 pa lang tayo, ang utak nasa 2025 na, pagpapalit na. Para sa akin, kung ako naman ang Pangulo, mas ang sakit nun. Na ipinaplano na yung 2024 na ako'y nakaupo at marami pa akong dapat gawin, di ba? Yun. At ang nakakalungkot pa dyan, nagsasabong-sabong na yung mga politiko natin, ang naapektuhan yung mga maralitang Pilipino. Yun, ang aking pinalulungkot dahil yung masa, tayo okay tayo. Pero yung masa, sila lagi ang apektado sa bawat pag-aaway, hindi pagkakaunawaan ng mga kapwa natin, mga Pilipino, lalo ng mga politiko natin, na sila ang nagiging leader ng bansa natin ngayon. Sir, napanood niya po ba yung dasal ni Senator Amy Marcos doon sa Bulacan nung nakaraan na isa sa mga nabanggit na ilayon po siya sa mga demonyo na nakapaligid sa palasyo. Ang tinutukoy niya po ito ay si PBBM. Siyempre kapatid yun. Una sa lahat, tayo ay nananalangin din na ang Pangulo ay pangahalagaan ng Panginoon. Dahil sabi natin, siya ang ating ama ng bayan. Kung maging masama ang epekto ng mga desisyon ng Pangulo, maapektuhan tayong lahat. Kung mabuti, magiging mabuti din. Yung dasal ni Senator Amy, nanggagaling yun sa puso. Siyempre, kahit sino man ang kapatid mo, gusto mo dyan yung pinakamabuti. At lalo na si Senator Amy na talagang binilingan ng kanilang ama na itaguyod ang pangalang Marcos. Mantakin mo, ilang taon yan na sinisira sila. Ilang taon na binantaan silang hindi makakabalik. Binago ang konstitusyon para siguraduhin wala ng Marcos na mauupo. Pero ito na yung pagkakataon, may Marcos na muli. Ang point lang namin ni Senator Amy, pagbutihin natin. Hindi dahil sa gusto natin ng kapangyarihan, kundi maibalik natin sa mga utak ng mga Pilipino na ang Marcos talagang serbisyo publiko. Dahil yun naman talaga ang gusto ni Apo Lakay. Ayokong panghimasukan yung internal nilang conflict. Pero ako, bilang ako, mamamayang Pilipinas, si Senator Amy ay senador ng bayan, ang kapatid ay Pangulo, nakakalungkot na kailangan pang i-broadcast ni Senator Amy ang kanyang panalangin ng ganun. Pero siguro baka nandun siya sa sukdulang kailangan niya na talagang ilabas yung nasa loob niya. At sana mapakinggan ng Panginoon. Ang gusto naman ng Senadora ay mapabuti naman yung kapatid niya. Yung demonyo, hindi natin alam kung sino yung mga demonyo na yun.
At sana nga, ibaba ng Panginoon sa mga Katoliko, si San Miguel, para tagpiasin ang demonyo na yon. At sa mga kapatid ng iba nating ibang sekta, ibang relihiyon, alam ko meron din po kayong sinasabing demonyo. Ipagdasal din ng Pangulo natin na maitaboy siya doon sa mga demonyong nakapaligid ngayon sa kanya, daw sa kanya.